Isang mapagpalang araw po ng Sabado, November 29, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update ngayong araw po ng Sabado. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinakahuling pagtatala po ng Pag-asa mga kaibigan, wala tayong anumang bagyo na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuluyan ng nakalabas ang bagyong Berbena at nakaka-affect na lamang ito ng kakaunti sa ilang bahagi ng Palawan, yung extension na lamang po ng kanyang hangin. Pero meron tayong ngayong tropical cyclone threat potential or banta po ng bagyong mabubuo ngayong weekends. At yan magiging banta rin sa first week po ng December o yung magiging unang bagyo ngayong Disyembre. So ipapakita ko sa inyo week 1 natin, November 28 hanggang December 4. Merong medium chance ng low pressure area nagbabantang pumasok sa Eastern Visayas at dadaan din sa ilang bahagi ng Bicol region. So week 2, lalabas ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa pagitan po ng December 5 hanggang December 11. So ito yung sinasabi ko na banta po ng panibagong sama ng panahon na may chance rin na maging bagyo kapag lumakas pa po or mas na-develop pa. Kapag yan naman po ay naging isang ganap na bagyo, tatawagin po yung bagyong Wilma. So pangalan na naman ng babae, ang sinasabi ng iba, nako nakakatakot, parang super type po ng pangalan. So wala namang connection ng pangalan ng bagyo kung ito o kung siya ay magiging malakas po na bagyo. Pero magkagayon kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa po sa mga posibilidad po na maging epekto nito at yung mga lugar na pwede ding maapektuhan kapag yan po ay nabuo na bilang isang ganap na bagyo sa first week po ng Disyembre. Sa atin po tinatawag na tropical cyclone threat potential, ito po makinig po tayong mabuti, ang dating bagyong Berbena ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Kalayaan, Palawan at kahit papaano naman papalabas na siya ng PAR, hindi naman na masyado siyang nakakaapekto sa ibang bahagi ng ating bansa. Pero meron tayong mga weather system na patuloy po ang epekto. Actually, nakakainis nga po kasi yung shear line, hindi na po nawala-wala. Ito, tapusin muna natin. Sa area po ng Palawan at Occidental Mindoro, yan po yung mga lugar na patuloy po makakaranas hanggang ngayon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa extension ng hangin o buntot po ng dating bagyong Berbena. So may mga chance pa rin ng mga pagbabaha or landslide kapag sinabayan pa yan ng iba't ibang weather systems ng ating bansa. Samantalang sa area naman ng Apayao, Kalinga, Cagayan at Isabela, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy po ang cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shear line. Ang shear line sa ngayon ay nagbibigay ng mga pag-uulan yung biglaan talaga lalo na po sa umaga. Imbis na magiging maganda ang panahon natin, dahil sa shear line nagiging maulap. Tapos yung mga pag-uulan sa hapon naman dahil po sa mga localized thunderstorms. So asahan natin sa mga lugar na binanggit ko dyan sa Ilocos Region, Batanes, the rest po ng Cordillera Administrative Region, maaapektuhan din kahit papaano ng tinatawag natin na shear line. Pero most of the time, northeast monsoon or amihan yung tumatama na malamig na hangin sa area po ng Ilocos Region, Batanes, the rest ng Cordillera Administrative Region. So ito, ang Metro Manila, malaking bahagi ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy po ang epekto ng localized thunderstorms. Yan po yung naranasan natin lalo na kahapon na biglaan pong bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan. Nakakatakot yung lakas, grabe ilang minuto din yun, nasa 30 to 45 minutes din. So yung mga localized thunderstorms po na yon sinabayan po ng shear line o yung sinasabi nating salubungan ng malamig at mainit na hangin. So kung lalabas po tayo na ating mga bahay ngayong araw ng Sabado, kinakailangan pa rin natin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban na yan sa mga biglaang mga malalakas po na mga pag-uulan. So balikan natin yung tropical cyclone threat potential. At sinasabi ng iba, pinapangambahan ng iba, nako naman baka naman maging bagyo to o maging super typhoon na bagyo. So sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, medium chance na maging isang ganap siya na bagyo. Pag sinabi nating medium chance, hindi yan na papasok sa magiging malakas o super typhoon category. Pero kapag yan naman nasa high risk, ito po para malinaw po sa atin. Kapag ang isang bagyo ay na-monitor, malayo pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at dyan nasa medium to high chance agad, pag yan nagkaroon ng area of probability o yung kanyang mga dadaan ng lugar,
Pagtumbok niyan sa ating bansa, sa ating landmass, lalo na si Eastern Visayas, North Luzon, Silangang Mindanao, may chance maging super typhoon. Pero dahil nga sa week 1 natin, November 20 hanggang December 4, mabubuo siya o papasok sa loob ng ating par bilang medium chance na maging isang ganap po na bagyo, ay may chance yan na hindi maging malakas. Kung maging malakas man yan, kagaya yan sa nangyari sa Bagyong Berbena, nung lumabas ng ating landmass at ng Philippine Area of Responsibility, doon siya nagkaroon ng tinatawag po na rapid intensification at kaya't naging isang ganap na typhoon. Pero hindi pa rin natin pwedeng walang bahala etong panibagong banta ng bagyo at ito yung inaasahan natin na magiging unang bagyo sa Disyembre. Kung hindi man yan ma-develop bilang isang malakas na bagyo, asahan nyo pasok yan sa ating level 1 hanggang level 2 na category. Ano yon? Tropical depression at tropical storm na kategorya ng bagyo. Ibig sabihin, kapag level 1 hanggang level 2, nasa warning signal number 1 and 2 lamang yun. Napakakadali lang po intindihin ng update natin, kaya po mas maganda na lagi nyo pong i-memorize yung mga sinasabi ko para din dagdag knowledge po sa atin. So kahit hindi yan, nakikitaan ng potensyal na magiging super typhoon or malakas na bagyo, banta pa rin yan. Lahat po, no? Eto, mahina man or malakas na bagyo ay ituring po natin na banta sa ating bansa. Lalo na ngayon, hindi maayos ang flood control natin. Wala tayong budget para sa mga nasalanta ng mga malalakas na bagyo. Dahil nga, alam nyo naman, nakurakot po. Kailangan tayo mismong mga mamamayang Pilipino ang mag-asikaso at magtulungan po sa isa't isa. Yung ano bang mga tulong ang dapat nating gawin? Alam nyo yung pagiging concern natin sa mga kababayan natin. Pagbibigay ng paalala, no? O ito, may bagyo, mag-asikaso kayo. Dapat meron kayong mga stock na pagkain, meron kayong mga go bags. Yung go bags sa LGU meron pa, pwede nyo pong i-check, no? Pero ngayon namang araw po ng Sabado, asahan naman natin ang medyo mas mataas na tsansa ng magandang panahon. Pero pag sapit po ng hapon, simula alas 2 hanggang sa alas 6 ng hapon, ay tumataas po yung tsansa ng mga malalakas na mga pag-uulan dahil po sa shear line at dito po sa localized thunderstorms. Yung iba naguguluhan, bakit daw tuwing hapon lagi ang mga pag-uulan? Explain ko ng mabilisan sa inyo. Kapag nakakaranas tayo ng mainit sa umaga at sa tanghali, nag-evaporate yung init na yun sa taas. Yun po yung nabubuo ng mga ulap, ng mga maulap na kalangitan na siyang nagiging banta ng localized thunderstorms. Ang shear line sumasabay sa buhos ng localized thunderstorms. Kaya nadadagadagan po yung epekto ng mga lugar na nakakaranas po ng mga pag-ulan. O eto, dahil po sa shear line, meron tayo ngayong heavy rainfall warning. Konting lugar lang naman. Meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Ngayong araw po ng Sabado, ang Cagayan at ang area po ng Apayao. So kailangan maging alerto, maging ligtas at maging mapanuri tayo sa lahat po ng ating mga pinapanood, sa mga update. Kailangan po maghanda tayo, malayo pa man ang banta ng bagyo, dapat naka-ready na po tayo. Yan muna sa ngayon ng update natin. Maraming salamat po kabayan and God bless po sa inyong lahat.